Okay, so kagaya ng nabasa niyo sa title, meron tayong i-unbox na personal favorite ko na phone. Ito yung Google Pixel 8. At alam ko medyo behind na tong unboxing video na to dahil parang 9 months ago mula nung na-launch to or na-release. So, wala eh. Ganun talaga. Sa Pilipinas, medyo mahirap makahanap ng trusted na store na merong warranty para sa phone na to. So, nabili namin to guys, para lang alam nyo, sa, nakikita ba? Game Extreme. So, SM North EDSA branch namin to nabili. Okay, so hindi to sponsored ng Game Extreme guys ha. Talagang sa kanila lang namin o sa kanila lang kami nakakita ng units. Meron din sa Kim Store actually, kaya lang tumatawag kami sa kanila. Walang sumasagot eh. Nagtatanong sana kami kung may available, anong kulay, ganyan, pero walang sumasagot. So, mabuti na lang merong Game Extreme. So, malamang sa malamang dito na kami palagi bumili. So, nabili namin to guys sa Game Extreme ng 33,990 pesos. Tapos, ito yung US version. Hindi Japan version. Kasi kapag bumili kayo ng kahit anong Google Pixel phone dito sa Pilipinas, meron kayong mga versions na pwedeng pagpilian. US, Japan, ganyan. Ang alam ko, na difference ng Japan, hindi mo mata-turn off yung shutter sound ng kanyang camera. Ewan ko lang kung may differences pa pagdating sa pagsagap ng signal. Pero anyway, malalaman natin lahat yan sa in-depth full review ko dito sa phone na to after siguro 2 weeks, 3 weeks ng paggamit dito sa Google Pixel 8. So again guys, ito yung Google Pixel 8, unbox natin. Okay, so ito guys yung box ng Google Pixel 8. Napaka-simple lang, napaka-nipis at ang liit lang talaga guys ng phone. Ito kita nyo naman, no? For comparison, ito yung iPhone 15 Pro. Ayan, no? So almost same lang din sila ng laki or dimension. Mamaya makikita natin yan. So yung nakuha namin guys ay itong black. Wala nang ibang available na color. So kita nyo naman guys, ayan, no? Selyado pa yan. Ayan, sealed na sealed. Okay, so tanggalin natin ngayon sa box. Open natin. Okay, open natin guys ang box. Excited talaga ako. Okay, ito na guys yung ating Google Pixel 8. Grabe guys, sobrang ganda. Glossy siya. Hindi ko talaga preferred yung mga ganitong klase ng phone, pero ganun talaga eh. Pero ang ganda guys. Yung kanyang camera module reminds me ng Dynamic Island sa mga iPhone ngayon. Ang ganda guys, tapos ang nipis lang, oh. Ang nipis. At magaan. So for comparison lang, ito yung size ng iPhone 15 Pro. And almost same talaga sila. Oh. Okay. So, tanggalin natin tong balot. Okay. So, habang hinintay natin tong turn on guys, tingnan muna natin ibang laman ng box. Okay, so tabi muna natin yan. Meron tayo dito guys, documentation. Sobrang liit lang. Yan. Tapos, meron tayong, ito matagal na talaga to sa mga Google Pixels. Meron silang OTG adapter, USB-C to USB-A. And if ever na gusto natin mag-transfer ng files, papunta at palabas dito sa phone na to, pwede. And lastly, ito yung ating USB-C to USB-C cable. So wala tayong kahit anong charger dito guys, walang kahit anong accessories pa maliban sa mga to. Yan lang talaga yung laman. So for 33,990 pesos, medyo disappointing talaga actually. Pero ganun talaga eh. Yung mga ngayon, mga phones na may premium na build tapos galing sa malaking brand like Google, Samsung, Apple. Ganun talaga guys. Hindi sila masyado nagbibigay ng mga accessories. Okay, so setup ko muna guys. Tapos bigyan ko lang kayo ng idea kung kumusta yung performance nitong phone na to. Balikan ko kayo. Okay, so after almost 12 hours guys ang paggamit dito sa Pixel 8, papakita ko sa inyo yung ilan sa mga nakuha kong data tungkol sa phone na to. Pero syempre, disclaimer,
Hindi pa to full review, hindi pa to in-depth camera review. Gagawin natin na siguro after 2-3 weeks. Mapapublish ko na yun dito sa channel. Pero sa ngayon, at least magkakaroon kayo ng idea kung kumusta ba yung performance ng phone na to, yung battery consumption niya, at iba pa. Okay, so pag-usapan natin. Okay, so unahin natin guys yung design. So ito yung napansin ko sa kanya. Glossy siya guys. Makikita nyo naman na talagang ano siya, smudge tsaka fingerprint magnet. Pero hindi ko in-expect sa kanya na hindi siya ganun kalala guys. Maghapon yan na hinahawakan ko. Tapos ang dali lang linisin, no? Take note, medyo pasmado ko or pasmado talaga. Tapos medyo humid din kanina. Pero kita nyo naman, ang linis pa rin niya tingnan. Kahit wala akong gamit-gamit na case sa ngayon. Yung in-order kong case sa Lazada, paparating pa lang. So, ganito ko siya ginamit the whole day. Tapos, ayun, matte yung kanyang, yung paligid ng kanyang camera module. Ayan. Ayan. At ang maganda dyan, guys, dahil diretso siya, mula dulo hanggang kabilang dulo, may camera module. Hindi siya, hindi siya aalog-alog kapag inilapag natin sa table. So, kapag nilapag natin ganyan, walang wobble na nangyayari. Oh. Hindi siya umaalog-alog. Yan, flat na flat. Hindi kagaya ng ibang mga phone sa ngayon na dahil hindi pantay yung camera module sa likod, kapag inilapag natin, umaalog-alog siya. So, hindi ka makapag-type ng maayos kasi gumaganon yung phone. So, ito, ayan, pantay na pantay, flat na flat. Tapos guys, makikita ninyo yung bezels niya, pantay na pantay din sa bawat side. Ayan. Tapos, sobrang comfortable niya gamitan guys. Dahil hindi nga siya ganun laki compared sa ibang mga phone sa ngayon na almost 7 inches na yung size. Ito talagang saktong-sakto lang. Napaka-comfortable hawakan. Tapos guys, ito pa, yung haptic feedback ng phone na to, grabe. Ilalagay ko siya dun sa number 1. Sa lahat ng phone na nasubukan ko, kasama na yung iPhone 15 Pro na ginagamit ko as my daily driver, natalo nitong Pixel 8 series siguro, in general, yung haptics. Grabe guys. Ang ganda talaga ng haptic feedback ng phone na to. So, pagdating naman guys sa speakers, meron tayo dito sa baba. Ayan. Meron tayo dito. Tapos yung secondary speaker niya ay nandito sa may earpiece. At masasabi ko guys na malakas. Malakas. Maganda yung tunog. Hindi sabog kahit i-max natin yung volume. Hindi ako nabitin. So, ayun. Maganda siya. Mag-enjoy kayo sa media consumption. Ang isa lang siguro sa hindi ko talaga nagustuhan dito sa Google Pixel, in general, hindi lang naman itong 8, yung kanyang SIM tray, guys. SIM tray lang talagang literal. Hindi tayo makapaglagay ng micro SD card, so hindi expandable. So, kung 128GB yung nabili nating internal storage dito sa Pixel 8, yun na yun. Habang buhay, ganun na siya talaga. At yun yung talagang nakaka-disappoint lang. Nasa almost 34K, diba? 34K, 34,000 yung price niya, pero nahiman lang tayo makapaglagay ng SD card. So, 128GB na for life yung kanyang storage. Tapos, dual SIM naman siya. Yung isa physical SIM. Tapos, pwede pa tayong maglagay ng eSIM kagaya ng ating iPhone. Tapos guys, itong Pixel 8 ay merong IP68 na rating. So, pwede natin ito ilubog sa tubig for 1.5 meters for 30 minutes. Tapos, yung likod at harap ng phone na to ay Corning Gorilla Glass Victus protected. So, hindi siya ganun kadaling magasgas. Pero, syempre, in reality, hindi natin ito gagamitin ng walang case, lalo na knowing na medyo may kamahalan talaga yung phone na to. Tapos, guys, napansin ko lang, ewan ko kung ako lang, yung kanyang volume up and down buttons, tsaka yung power lock button, magkabaliktad ng pwesto compared sa mga typical na Android phones sa ngayon. Andito dapat sa baba yung power lock button niya. So, mas madalas talaga, napipindot ko yung kanyang volume up and down buttons kapag gusto kong i-lock or i-unlock itong phone na to. Pero makakasanayan din naman. Ngayon, pagdating naman guys sa display nitong Pixel 8, meron tayong 6.2-inch OLED, Full HD Plus resolution, 120Hz yung max refresh rate at aabot ng 2000 nits yung kanyang peak brightness. Yung typical brightness naman ay aabot ng 1400 nits. And guys, dahil alam natin na Google Pixel to, napaka-accurate ng kanyang display. Maasahan natin na talagang yung color production niya, sobrang ganda talaga. Walang exaggeration. May enjoy natin dito yung panonood ng movies, ng videos. Ang ganda ng kulay.
At ang isa pang good news dun guys, yung kanyang Widevine security level ay level 1. So ang kanyang max playback resolution dito sa Netflix app ay Full HD or 1080p. Tapos compatible pa siya sa HDR10 na content. Ngayon pagdating naman guys sa performance, naka Android 14 tayo out of the box. At ito, nagulat talaga ako dito. Prinamis ng Google na yung Pixel 8 series ay makakatanggap ng hindi lang 3, hindi lang 5, kundi 7 years na major OS updates at security patches. Isipin nyo yun guys, natalo pa ng Google o natalo pa yung Apple pagdating sa software updates. Kasi yung Apple, 5 years, kung di ako nagkakamali, 5 years yung support nila sa mga devices nila para sa software updates. Pero itong Google Pixel 8 series, 7 years guys. So, at least diba, sa loob ng 7 taon, alam natin na makakatanggap to ng mga bug fixes, ng mga improvements pagdating sa performance at battery performance din. So, at least, bawat lumilipas na buwan at bawat natatanggap nating software update, alam natin na paganda ng paganda yung phone na to. Ngayon, maliban sa naka-Android 14 na to out of the box, naka-Google Tensor G3 tayo na chipset, tapos yung kanyang 128GB na storage ay UFS 3.1 na. Tapos 8GB yung ating RAM. Okay, so before ko ipakita sa inyo guys, yung Antutu score ng Pixel 8, mahulaan nyo kaya or nahulaan nyo kaya kung ilan yung score na nakuha niya. Napakita ko sa inyo. So ito guys, 1,056,292. Actually, nagulat talaga ako. Kasi ang in-expect ko lang mga 500 to 700,000 score. Pero guys, lumampas siya ng 1 million. At ewan natin sa mga susunod na software update, pwede pang tumaas yan. Ngayon, pagdating naman guys sa battery consumption, medyo malaki-laki na bawas sa kanya sa ating wildlife stress test. From 75%, naging 66% na lang siya. Tapos yung kanyang thermals naman, maganda yung starting natin, 31 degrees, pero umabot pa rin siya ng 45 degrees. So, hinahinay pa rin tayo dito sa phone na to. Kung gusto natin ditong gumamit ng mabibigat na apps or games, medyo iinit talaga siya. Magkakaroon siya ng alarming heat pagtagal. Pero overall guys, kagaya ng sinabi ko kanina, mag-i-improve pa yung battery consumption at yung thermal sa mga susunod na software updates. Kaya overall guys, masasabi natin na mabilis talaga itong phone na to. At sa experience ko sa almost 12 hours sa paggamit dito sa ngayong araw na to, napaka-snappy, ang bilis mag-load ng mga apps, ang bilis i-close ng mga apps, walang hang na nangyari, alam yun. Sobrang smooth lang. Actually, para akong gumagamit ng iPhone. At dito guys sa gaming, halimbawa dito sa Asphalt Unite, makikita nyo na lahat ng graphics na generate itong Pixel 8 at di naman ako nagtaka doon kasi sobrang ganda talaga ng performance ng phone na to. Tapos, maliban sa na-generate nyo yung buong graphics ng game na to, walang lag, walang frame drops, sobrang smooth lang. So, kung magkapatakbo tayo dito ng mabigat na apps or games, mag-enjoy talaga tayo. Yung full performance ng isang game, makukuha natin. Okay, so pag-usapan naman natin yung specs ng kanyang camera. So, yung kanyang main shooter ay 50 megapixels, 1.7 aperture na merong OIS. Tapos yung kanyang ultrawide ay 12 megapixels na 2.2 naman yung aperture at 10.5 megapixels naman yung kanyang selfie camera. So, yung nakikita nyo ngayon guys ay yung pinakasagad resolution na pwede nating ma-record sa kanyang selfie camera. 4K video recording guys. Grabe, di ba? Tapos maganda yung audio, naririnig nyo naman ngayon. So, pagdating sa vlogging, pwedeng natin ito gamitin kasi meron ding IS, hindi siya ganun kaalog. So, kung maglalakad tayo habang nagbe-video, pwede. At nagustuhan ko rin yung niya yung overall na skin tone natin dito, hindi kasi maputla. Hindi rin naman madilaw, hindi overly saturated, ganyan. Okay na okay. Nababalance din exposure. Meron tayong dalawang ilaw dito sa magkabilang gilid ko. Pero makikita nyo naman, pantay na pantay, diba? Yung exposure. So, kung sakaling gagamitin natin to sa labas, maaraw, ganyan. Hindi tayo mag-aalala, nasabog na sabog yung mukha natin sa liwanag. Mababalance yung mabuti. So, okay guys, ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba.
At panghuli guys, pagdating sa kanyang battery capacity, meron tayo ditong 4,575 mAh na malaki-laking jump sa 4,300 mAh dun sa 7A last year. At pagdating sa charging guys, compatible to sa 27 watts na wired charging at 18 watts na wireless charging at meron pa siyang reverse wireless charging. Okay, so yun muna guys, yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa Google Pixel 8 at so far nagustuhan ko talaga siya. Hindi naman ako nabigo at di naman ako na-disappoint sa phone na to kasi kahit na 34,000, enjoy ako, sobrang ganda ng performance at marirecommend ko talaga siya. Kung gusto niyo ng pure stock Android as in walang halong bloatwares, walang kahit anong ads, Google Pixel lang ang makakagawa yan. At Google Pixel lang din makakapagbigay sa atin ng ganyang experience. So again guys, nabili namin to sa Game Extreme. Hindi nila to sponsored. Gusto ko lang i-recommend kasi alam kong marami sa inyo yung naghahanap ng mabibilan. Safe na mabibilan ng Google Pixel phones. Meron din sila yung mga past na mga Google Pixel like 7 Pro, 7, 7A, may nakita ko man ganun. Kahit yung tablet ng Google at kahit yung Pixel Buds, meron din sila. So, visit nyo na yung Game Extreme. So, yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Mas maganda mag-subscribe kayo. I-click nyo na rin yung notification bell para kapag na-upload ko na at na-publish yung full review ko dito sa phone na to, pati na rin yung camera review, ma-notify kayo agad. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.